Hi everyone, welcome muli sa aking vlog. Sa mga nagdaang araw, napaka-busy natin kasi nga nandoon yung CO dahil nga syempre teacher, kailangan mag-CO. And then nagkaroon din kami ng Science Month celebration. Kaya napaka-busy talaga. But anyway, sa video na ito ay bigyang kasagutan ko yung mga ilang katanungan mula sa comment sections ng aking mga videos. At ito na nga, babasahin ko yung unang tanong. Sir, both kidneys mo ba ang nasira? Opo, yung dalawang kidney ko po ang nasira. Ito po ay, based sa diagnosis ay lumiit po. Ang term po ng doktor dito ay atrophy. At ito ay progressive at at the same time, ito ay irreversible. Ibig sabihin, kapag ang kidney ay nasira na, lumiit na siya, hindi na kayang ibalik pa sa dati. Ayun po. Sa pangalawang tanong naman, Sir, pagkatapos ng dialysis mo, nagpa-kidney transplant ka? Actually po, umabot po ako ng 1 year and 4 months bago po ako nakapag-transplant. Medyo natagalan po ako sa aking workup in preparation po for kidney transplant dahil pinagsasabay ko yung pagtuturo ko, pagtatrabaho ko. At the same time, pumunta ako sa NKTI for workup. And then, may mga laboratory din ako na medyo mahirap maipasa-pasa. Ito ay yung stool analysis. So, dito medyo matagal akong na-cleared kasi nga parang may blood doon sa aking stool na nakikita sa microscope. Hindi ko siya nakikita as, you know, sa mata. Pero under microscope, meron daw blood. So, yun ay ginamot pa. At ang alam kong gamot doon ay omeprazole lang for 7 days. And then, after 7 days of taking omeprazole, okay, gumaling. Kaya nag-run through ang aking kidney transplant. Pero, syempre, hindi pa yon. Isa lang yun sa mga requirements doon. Marami pa. And then, number 3, bumaba po ba ang creatinine yun pag nag-dialysis? Ang dialysis kasi is parang linisin lang yung dumi ng dugo mo, yung creatinine nga. Pero dahil ikaw ay kumakain, ibig sabihin, naiipon din uli yung dumi yung sa dugo mo, yung creatinine na tinatawag. Kaya yung cycle ng dialysis ay continuous, di ba? Yun yung purpose nun eh. Kasi nga, yung kidney hindi na nakakapaglinis. So, expect na kapag nag-dialysis ka, malilinis yung dugo mo. Pero kumakain ka, nagbi-build up uli yung creatinine dun sa dugo mo. In short po, bumababa ang creatinine kapag nagda-dialysis and then bumabalik after kasi nga kumakain ka rin naman at the same time. Next, number 4, magkano po ang nagastos po, sir, sa kidney transplant? Wala po kami binayaran doon sa procedure or operation po during the kidney transplant. Nung lumabas po kami ng ospital, wala po akong binayaran. Only that, noong mga workup, kailangan ng pera. Syempre, mahal yung mga laboratories. And in fact, nag-loan po ako ng 300,000. Ang 200,000 is for show money and another 100,000 for the workup. Pero yung 100,000 sa workup, hindi naman naubos yun. Ulitin ko po ha, wala po akong binayaran sa kidney transplant operation sa NKTI. Libre po yung kidney transplant ko. Only that, ang requirements kasi ng social service ay meron kang 200,000 as show money or parang panghahawakan nila na in case pagkatapos ng transplant mo, masusustain mo yung gamot mo. Kasi mahal nga po ang gamot. Hi baby. Morning. Bakit ako gumising aga-aga pa? Okay. Sir, paano po kayo nag-apply para sa free transplant? May donor din po ba kayo? Opo, may donor po ako. Kuya ko po yung donor ko. Kaming dalawa po ay nakapasa sa C-package. So, yung C-package benefit, yan ay under ng PhilHealth. Kapag naipasa nyo po ng donor at ng kayo bilang recipient, ay maaaring maging libre po ang inyong transplant. Kasi meron pong 600,000. At yung 600,000 po na iyan, ay sapat na po iyan para mag-run through po ang inyong kidney transplant. Sir, tanong ko lang, 1.15 ang creatinine ko ngayon. Normal pa po ba yan? Yes, 1.15 is normal. Actually, 1.1 is normal yon para sa lalaki. I don't know exactly sa girls ha. Pero medyo mababa yata ang range ng girls. Pero sa lalaki, dapat sumagad ka ng 1.1 kasi yun ang pinaka-normal. Pero sa ibang clinic, magkakaiba po ng range.
So, timingin lang po kayo doon sa rate kung saan kayo nagpapacheck up. Pero sa high precision, sa NKTI, ang pinaka-normal po ng creatinine para sa mga lalaki ay 1.1. Pero kapag yan ay 1.2, okay pa rin naman, but you have to maintain. Kailangan nyo pong i-monitor yung creatinine. Kagaya ko, yung creatinine ko is 1.23 or 1.23, pero before 1.11 nga eh. So, more water, parang gano'n. So, yun ang na-observe ko, kapag more water, parang bumababa din yung creatinine at the same time. Yun. And then next, number 5, mag-MX, do hindi ito tanong, suggestion po ito. Mag-MX3 ka at barley grass juices para bumaba ang creatinine mo. Actually, hindi ko pa na-try yung MX3 at hindi ko rin na-try na uminom ng barley grass juice. Kasi ang sabi ng doktor, hindi naman kailangang uminom ng kung ano-ano, tubig lang. Yan ang sabi ng mga doktor ha, tubig lang para bumaba yung inyong creatinine. At the same time, huwag kayo masyadong kumain ng red meat, iwasan ang maalat kasi nga yun nakakataas ng creatinine. Pero yung mag-MX3 at saka barley grass juice, maybe kasi nga ang barley grass juice is fiber, so maaaring makakatulong nga siya sa pagbaba ng creatinine. Pero based on doctor's recommendation, ang sabi lang nila, iwasan ang red meat, iwasan ang maalat, uminom ng maraming tubig kasi yun ay makakatulong sa pagbaba ng creatinine. Ayun lang po. At asahan niyo pong tuloy-tuloy po akong magbibigay ng kasagutan kapag may mga tanong kayo sa comment sections. Dahil ang inyong kaibigan ay, inyong kabato ay napaka-busy nga, kaya weekly po ang aking pag-upload. Nisikap ko po makapag-upload po ng isa bawat linggo. So hanggang sa muli. Bye!